What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na iyon. May mga bali-balita po kasi na yung ibang media po is pinalalabas po nila na overpriced daw po yung nabili ng OBP na CCTV. Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. In fact, meron silang binigay na unqualified opinion Congratulations doon sa opisina ng Office of the Vice President. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Nagsalita na nga po itong si Vice President Sara Duterte patungkol po dito sa napakainit na pinag-uusapan ngayon. Ito nga pong Bukana Bridge dyan po sa Davao City mga kababayan. At malalaman po natin dito kung sino nga ba ang dapat pasalamatan natin mga Pilipino, lalong-lalo na nga po ng mga taga Davao City, mga Davaoenyo sa pagkakatayo nga po ng tulay na yun dahil napakalaking tulong po para sa kanila niyan. Eto, panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo rin din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Gani kog police, good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Good afternoon. How are you today, ma'am? I'm okay. How's our visit today with the former president? Yes, okay lang naman yung bisita. It was a good day today. And we talked about the unconstitutionality of the transfer of the PhilHealth funds, 60 billion of it. And it was decided that it should be returned. That's correct. Yes, to PhilHealth. And then, we talked about the inauguration of, or the inauguration on Sabato. Inspection. Opening of the Davao Bukana Bridge. VP, what's the reaction of the former president and you yourself with respect to the unanimous decision of the Supreme Court 15-0 asking the government to return the funds to the PhilHealth Fund? Well, the Supreme Court is the final arbiter of legal cases in our country, and if they say that it is unconstitutional, then it is, and then it should be returned. Rightly so, because dapat ang pera ng PhilHealth ay binabalik or nire-reinvest balik sa health programs ng ating bansa. VP Inday, earlier we talked about the Bukana Bridge, and you made mention that you're going to refer the situation with the former president. Ano po yung decision ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge, and then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At
siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung budget, yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. Oh, ayan mga loyalista, maliwanag. Kung sino ang dapat pasalamatan dyan sa Bukana Bridge na pinagtatalunan nga po ngayon. Dahil inaangkin po ito ng legacy daw umano nitong si BBM. Hindi man lang niya nabanggit na ang nagpursigi niyan para matuloy ang tulay na yan ay si dating Pangulong Duterte. Siya yung gumawa ng paraan para makahanap ng pondo para nga po maitayo yung Bukana Bridge na yan dyan po sa Davao City. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na iyon. Narinig nyo? Yung mga ayaw na ayaw sa China dyan. Ito yung mga tulong na binibigay sa atin. Dahil nga po sa magandang relasyon ng China at Pilipinas nung panahon dating Pangulong Duterte. Nakuha natin o naibigay nga po sa atin yung tulay na yan ng walang bayad. Sagot lahat ng Chinese government ang ginastos dyan sa tulay na yan. Kaya dun sa mga galit na galit sa China dyan, mag-isip-isip kayo. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday, on a different matter, today Maliwanag Pagpipilitan nyo pa na BBM legacy ang tulay na yan. Wala na kayo sa hulog yan. the determination of the medical records with respect to the competency of the former president will be submitted. Was the submission done already or? Wala akong, hindi ko alam kung nasubmit na ba yung medical records. Ang siguro, tamang tao na sumagot kung ano yung nangyayari sa kaso ay si Attorney Nicholas Kaufman. VP, is there something that the former president wishes to relay, or perhaps you want to relate to the Filipino people now na malapit na po ang Pasko? Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno.
Pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be resilient. Kaya kailangan natin itawid itong Pasko na ito na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaanan natin ngayong 2025. Thank you, VP Inday. May question bang iba? Ma'am, pwede, may mga bali-balita po kasi na yung ibang media po is pinalalabas po nila na overpriced daw po yung nabili ng OBP na CCTV. Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. In fact, meron silang binigay na unqualified opinion Congratulations, doon sa opisina ng Office of Mga pinklawan dyan na nagpapakalat ng yun nga yung tungkol nga po dun sa CCTV na yun, saka dun sa kung ano-ano pa na overpriced di umano. Ito po at pinatunayan na nga po nitong sinabi na nga po nitong si Vice President Sara na wala namang report mula sa COA na overpriced yung mga nasabing yun nga po yung mga CCTV at kung ano-ano pa na pinapakalat nila ngayon. Maliwanag naman na ito ay paninira lang po para siyempre alam natin na malakas itong si Vice President Sara Duterte at sa ngayon ay wala pong maiitapat sila na kahit saan nga po, kahit sa mga dilawan o kahit sa mga loyalista na kandidato na pwede nilang ipantapat nga po dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya gumagawa sila ng paraan para masira o bumaba ang rating nitong si VP Sara. At ito nga yung bagong tinutulak nila ngayon, yung impeachment, gusto nilang buhayin. Sa tingin natin wala nang pupuntahan yun dahil nag-desisyon na nga po ang Korte Suprema patungkol doon. Pero ipipilit pa rin nila yan dahil nga wala na silang ibang choice para matanggal itong si Vice President Sara Duterte. Kaya gagawin nila ang lahat. the Vice President. At kailangan ko pasalamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President kasi sila talaga yung ako lang yung muka ng opisina. Pero lahat ng paperworks, lahat ng trabaho sa mga utos ko, lahat ng legwork, trabaho yan ng mga personnel ng Office of the Vice President. Kaya papasalamat ako sa kanila dahil nakuha nila yung ano bang tawag? Unqualified opinion. And by the way, ma'am, congratulations kasi kayo po yung pinakamataas na ratings po sa trust rating. Yes, opo. Nagpapasalamat din ako niyan sa ating mga kababayan na nakikita nila yung trabaho ko bilang Vice President at trabaho ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan namin at yes, so nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin at kahit man na bumaba or tumaas yan, pabago-bago ang numbers, rest assured that the Office of the Vice President will continue to faithfully serve the Filipino people. One more, ma'am. Yes, ma'am. Any reaction, ma'am, kasi sabi po ni BBM is willing daw po siya makipagdialogo sa inyo para daw po sa ikaw-unlad ng Pilipinas.
Hirap. Mura to. Okay. Ano yan? May iba pa bang question, guys? Sige, go ahead. Ma'am, ano pong masasabi niyo kay Sandro Marcos na siya itinagurin pork barrel king? Oo. Well, wala akong wala pa sa akin yung mga dokumento, ma'am, no. At hindi ko pa na-review yung mga dokumento. So, hindi muna ako mag-comment sa ganyan. Pero ang pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions. Ang iba't ibang mga congressman. Kasama na si Congressman Sandro Marcos. At nakikita natin sa papel yon. Hindi siya chismis, hindi siya yung gawa-gawa lamang. Kasi nakikita talaga siya sa mga documents, yung mga insertions ng project. Thank you, ma'am. VP, just one last question. Are you prepared for a possible impeachment complaint filed next year? Yes, we're about to release a statement about the impeachment, no. So lalabas namin 'yan sa Monday. Tinatapos lang namin ngayon. Meron lang ako mga edits and amendments doon. So para may balita ka naman sa Monday. Ang dami mo nang balita. Thank you, VP Kaya Inday. ilabas lahat yan. VP, are you okay for a photo ops with Yeah. Dr. Babae? Individual na lang. Individual. Para mabilis. Sige, dito tayo mag-start, ma'am. Thank you. At yun nga mga kababayan, patuloy po nating suportahan itong si Vice President Sara Duterte hanggang dumating nga po ang 2028 at makaupo na nga po siya kung siya ay papalaring manalo sa pagka-pangulo. Dahil naniniwala po tayo na sa pamumuno po ng mga Duterte at pinatunayan na nga po yan ni dating Pangulong Duterte na talaga namang nagbigay ng maraming pagbabago at pag-asa sa ating lahat. Lalo na po sa mga kababayan nating OFW, grabe napaka laki ng suporta na ibinigay ni dating Pangulong Duterte, kaya naman mahal na mahal siya ng ating mga kababayang OFW. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video ito, i-comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat.